ngayon yung pag-usapan natin ay si Easy Borrow naman na going strong yung loan app na to dahil ang dami niyang ads. Nakita ko po sa Facebook, 50,000 pesos daw yung pwede mong hiramin na maaari kang ma-approve sa loob ng 3 minutes, daily interest rate as low as 0.02, loan terms 91 to 180 days. Dapat nyo bang i-click yung install button na yan? Bago nyo gawin yan guys ha, panoorin nyo muna yung video na to. Keep watching. It's Ate Red here at nagre-review po ako ng online loan apps with financial literacy in mind. So this video is not sponsored and it is based on my personal experience dahil dinownload ko yung loan app na to. Actually guys, matagal na yung loan app na to. Under po siya sa kay Wing of Integrity. Meron akong review nito dati. Napansin ko ngayon dahil balit siya ng color scheme. Nag-iba yung kanyang logo. Okay ba siya this 2026 or takbo na best? Bigyan natin ng chance. Well, sinubukan ko siya guys kasi nakita ko nga yung ads nito. So malamang nakita nyo rin. Orange na siya. Mr. Cashpeg. Charot. Kapatid nyo si Bene pala ha. Okay. So borrow with ease daw. Parang ganun pa rin yung sabi niya dati. Kaso iba lang yung kulay. 0% service fee daw with simple requirements. Flexible credit limit 20,000 pesos pa nga yung binigay niyang example. Fast approval. Only 3 steps. Ayan na naman sila guys. 0 hidden fees. Pero bakit pag pumunta ka ng App Store, yung mga comments is parang chakanes. Mag-agree ka sa permissions niya na ang dami niya palang, by the way, sisilipin sa cellphone mo ha. Lumabas 10,000 ka agad. I-click mo yung apply now para masimulan yung process. Tapos binigay ko sa kanya yung phone number ko. Nakatanggap po ako ng OTP. Okay. Magpapakreate pa siya ng password na I don't feel safe kasi yung password na pinakreate niya, tinatanggap niya yung masyadong madaling password. Ang IDs na tinatanggap niya, kabilang dun is TIN, driver's license, UMID, GSIS, voter ID, SSS, postal ID, passport, OWA, national ID. And for your reference, yung binigay ko pala sa kanya is my driver's license, which kailangan mo i-manually encode, mano-mano po, yung paglagay ng number. So, well, kung talagang buong isipan mo sa loan app na to, sige, magpakahirap ka. Kung national ID, good luck. 16 digits po yung national ID. Hingi po siya ng social account. Hindi mo pwedeng skip yan. So, worth it ba? Yung loan app na to, hihingi po ng 3 contact. Magpapa-selfie. So, kailangan mo lang yung sundin yung instruction. Hindi naman mahirap yung pag-take ng selfie. But like I said, magdo-donate ka ba ng fest mo sa loan app na to? Wait lang. Pipicturean mo pa yung ID mo. O, yan. Ba't ganon? Lumabas na 3,000 more credit is coming daw. Pero ito, lumabas po si Bene. Si Bene K, Bene G, Bene J, Bene C, Bene L. Ubusin niya yung lahat ng nasa alphabets. So, 5,000 daw per offer. Huwag nyo munang i-cash out. Huwag nyo munang i-take. Dahil alam mo, mawiwindang kayo guys sa mga fees nito. Ang laki ha? Ang laki. Na-disclose naman. Kaso parang nagtatago lang. Kung hindi ka careful, click ka ng click, magugulat ka sa matatanggap mo. Pero nakastate naman po dito sa loan app na to na hindi po buo matatanggap yung loan. So, huwag kayong click ng click dyan. Yung sa 5,000, yung matatanggap mo 3,500 lang. Ang laking kakakaltas niya, 1,500 yung lahat ng fees na enumerate niya. And that is too much. Sobra siya ng 15% for a loan na possibly, hindi nga possibly, dito nga nakastate eh. Wow, bongga. Pinapalabas yung 1 month. Pero ang laking kakaltas ha. So, para sa akin, wag dito mga best. Tapos, congratulations, loan amount unlock pa daw. Pero, maniwala kayo dyan. So, hindi ko na guys tinuloan yung pag-loan dahil alam ko naman na meron siyang ikakaltas. And kung tinuloy ko man at say for example, ma-reject ako, okay lang. Dahil yung loan app na to ay hindi naman po talagang sulit na pag-aksayan ng panahon. Kahit na-registered siya, but it doesn't mean na okay siya ha. So, marami namang loan apps na mas better kaysa loan app na to. Kaya pag dito mga guys. So, hindi ko na tinuloy. Ayoko nang sakit sa ulo. Ang dami ko ng utang mga guys. So, yung loan app na to, well, unfortunately, I don't think makakapag-delete ka ng easily dito. But guys, para sa akin ha, eki siya. Iwasan nyo na kung hanggat sa maaari. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong umutang because hindi naman perfecto yung buhay ng tao. Pero huwag kayo sana lumapit sa mga ganitong klaseng OLA. Meron po tayong mga OLA na mas maganda yung terms and I put them in a playlist. Here, Legit Loan Apps Playlist by Ate Red. I put them together ha, para dun muna kayo pumili kasi baka andun yung loan app na swak po sa mga needs nyo, okay sa yung terms, at least hindi tulad nito na masyadong garapal yung fees. So that's it for today's video guys, and well, kahit na binigay ko na yung aking judgment, kayo pa rin yung masusunod, pero I really hope you subscribe and watch till the end. Charot. So see you on my next vlog. Bye bye.